Anyway, siguro magkaroon tayo review para marinig din naman ang iba. Yung last message ay The Rescuing God. The Rescuing God. Ang Diyos na nagliligtas, na nangalban, na ang kauna-unahang ni-rescue ng Diyos ay si Adan. Pastor, isa pala ng tao, doon naman ang problema kay Adan. Sabi ng Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Saan niligtas ng Diyos si Adan sa bagay na hindi mabuti? O, alam niyo na yun. Kasi si Adan nakita ng Diyos maharap sa isang hindi maiwasang kalungkutan. Inevitable loneliness, inevitable emptiness, inevitable questioning. Baka dumating ang time na magtatanong na siya, Lord, ano na rito? Si Mr. Tilao, meron Mrs. Tilao. Si Mr. Baka, may Mrs. Baka. Ako, tao, ba't wala akong Mrs.? Kasi baka matukso siya dahil kasi may hayop doon na nagsasalita panahon noon tulad ng ahas. Diba? Kasi nung kinausap ng ahas sa iba, hindi siya na-surprise. Diba, hindi siya nagulat. Meron palang nagsasalita ng ahas. Normal lang kasi possibility, may mga hayop doon nagsasalita. Baka, halimbawa, sabihin sa kanya ng baka, naghahanap ka ng kakapartner mo, pumili ka na lang sa any other creation na malapit sa iyo. Tulad yung gorilla. O, andyan si gorillena, si orang utal, parang tao rin yan na. Baka yan. Kaya sabi ng Diyos, it is not good for man to be alone. Kaya inilikha ko siya na kauri niya, tao. Ang number one blessing po sa tao ay tao. Yung tamang tao. Tingnan nyo, si Adan ay walang gutom, walang uhaw, walang problema. Lahat nasa kanya na. Di ba? Sabi ng Diyos, ayan, alagaan mo lang ang Eden. Lahat makakain mo na. Wala isang problem kaysa isang problem. Pero ba't malungkot siya? Kasi wala siyang kauri. Walang tao. Ang number one blessing sa tao, hindi material things. You cannot relate to material things. Hindi ko sinabing hindi blessing yan. Panghuli yan. Yung number one, sino ba rito may pera? Pera muna ng pera. Mayla. Ito. Laki-laki. Makakausap ko ba ito? Meron ba itong damdamin? Kahit meron pa akong isang building nito, malulungkot pa rin ako. Kaya mahalaga pera ngayon kasi ito na naging takbo ng mundo, kailangan natin ng pera eh. Pero, kahit ngayon maraming taong may pera eh, malulungkot pa rin eh. Kasi hindi niya tanggap yung kauri na bigay salamat. Nasa iyo na lahat ng ari-arian. Ang dahil mo building. Sa iyong mega mall. Sa iyong, ano ba yung sa Asia. Purong Asia. Nalulungkot ka. Sabi mo sa pader. Nakalungkot ka. Wala nakakaunawa ka. Nung dumating nilikha ng Diyos yung tao siguro napatalon siya. Ito nga!
Katulad ko, laman na aking laman, katulad ko yung laman, yung buto. Nagsasalita! Bitaw namin! Kauri ko! Number one blessing sa tao-tao. Andan yan. Yung mga tamang tao. Of course, again, hindi basta tao. Yung tamang tao. Kasi sabi na niya, sabi, ito na, kauri ko. Angkop sa akin, yung angkop sa'yo. Kasi pagka nakakuha ka ng tao, kasi ibang tao, hindi naman tao eh. Ano? Iba, impacto eh. Papaalala. Hindi naman porke tao yun kundi angkop. Meron pagkamali sa pagpili ng partner in life. Iba, dahil mga nagkamali, dinadala sa Panginoon para magkasakit na sila. Kasi takot magpamatay, kasi sa hirap, dinadala ng tao. Eh, takot magpamatay, ininom na lang. Naghahanap na magkasakit, tapos mamamatay. You see the miserable pag nagkamali ng tao. Ngunit God can rescue you into ito ang miserable situation. Ano unang ginagamit ng Diyos para mag-rescue? Yung word of God. Kaya ang Diyos po advance mag-rescue. Kaya sabi ng Diyos, nakita niya palang yung problem, ay hindi maaari ito. Gagawa agad ako ng solusyon. You see, ang Diyos po, bago dumating yung problem, meron na solusyon. Hindi mo na nga alam eh, meron palang ginawa solusyon ng Diyos. Kaya, pangalawa, kung mag-rescue man, alam mo, nag-fail pa rin, di ba nag-fail pa rin si Adan at Eva? Nag-rescue mo yung Diyos because God is a rescuing God. Binigyan ka Diyos ng warning, ay nag-fail ka. Ang Diyos is a rescuing God. Di ba, na-rescue niya pa rin si Eva Adan? Sino ang gumawa para maligtas? Kaya ang Diyos po ay mayroong point of boundary. Pagka sinabing enough is enough, okay, enough, tama na yan. Don't go any longer. Something is bad will happen. Pagka sinabi ng Diyos, paneneres ni ko, patuloy ka pa rin gagawin. Hindi ka niya. My spirit will not always strive with me. Siya bigay, nirescue na. So maraming rescue on Panginoon. Inano ko lang ito, nireview ko lang kasi mahalaga ito because God is our rescue. Nag-rescue. Kahit mag-pray pa tayo. Huwag lang nga yung pagbibigyan na tayo ng boundary. Kasi iba po sa pagbilang. Diba, sabi niya ang Diyos, my spirit will not always strive with man. Ang aking spirito, hindi lagi mamamaglit. Hindi lagi magpapaalala. Kaya baka minsan, strike na ng Diyos sa abuti ng tao pagka hindi pa rin nakikinig sa Panginoon. Ngayon po, ang ating mensahe ay impartation. Nag-i-exam ko na lang. Di ba binasa na ni Myla? Ay, hindi pa ba? Hindi pa. Pakita Myla. Pakita yung po tayo na 1 to 13 lang pala. 1 to 13. 16 ng 1 Samuel. 1 Samuel chapter 16. Sabi dito, at sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan mananamisan mo si Saul, yamang aking pinakli siya na maging hari sa Israel. Tumugin mo ng tamis ang iyong sungal at ikaw ay lumaon. Susubuin kita kay Isay na Betlehela sapagkat ako'y naglaan sa kanya ng mga anak ng isang hari. Verse 2, at sinabi ni Samuel, paano ako'y paroon? Kung mabalitaan ni Saul, ay kanyang papatayin ako. At sinabi ng Panginoon, magdala ka ng isang dumalagang baka at
iyong sabihin, ako'y naparito upang maghain sa Panginoon. At tawagin mo si Isay sa paghahait at aking tuturo sa iyo kung ano ang iyong gagawin. At iyong papahiran sa akin yaong sa iyo'y aking sabihin. At ginawa ni Samuel ang sinalita ng Panginoon at naparoon sa Bethlehem. At ang mga matanda sa bayan ay naparoon upang salubungin siya, nagsisipangingig at nagsabi, naparito ka bang may kapayapaan? At kanya sinabi, may kapayapaan ako'y naparito upang maghain sa Panginoon. Magpakabanal kayo at sumama kayo sa akin sa pag-hain. At pinagpagbanal siya ni Isay at ang kanyang mga anak at tinawag niya sila sa pag-hain. At nangyari na sila dumating na siya'y tumingin kay Eliab at nagsabi, tunay na ang pinahira ng Panginoon ay nasa harap niya. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang mataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Nang magkagayon, tinawag ni Isay si Abinadab at pinaraan niya sa harap ni Samuel. At kanya sinabi, kahit ito man ay hindi pinili ng Panginoon. Nang magkagayon, pinaraan ni Isay si Sama at kanya sinabi, kahit ito man ay hindi pinili ng Panginoon. At pinaraan ni Isay ang 7 sa kanyang mga anak sa harap ni Samuel at sinabi ni Samuel kay Isay, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. At sinabi ni Samuel kay Isay, narito ba ang iyong lahat na anak? At kanya sinabi, natitira pa ang bunso, at narito, siya'y nag-aalaga sa mga tupa, at sinabi ni Samuel kay Isay, ipasundo mo siya, sapagkat hindi tayo uupo hanggang siya'y dumating dito. At siya'y nagsubo at sinundo siya roon. Siya ay may magulang pisngi, may magandang bitas, at mabuting anyo. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiran mo siya ng langis sapagkat ito nga. Nang magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran niya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakay David mula sa araw na iyon hanggang sa harapin. Gayon, lumango si Samuel at napasa ang kama. Ito yung Espiritu ng Diyos na nilita. Nandun muna sa langis. Nung ginawa ulit ni Samuel, yung pagkakay David. Yung parte, ito naman. Ako na, Numbers 11:17. At ako'y bababa at makikipag-usap sa iyo doon. At ako'y kukuha sa Espiritong sumasa iyo at aking isasalin sa kanila. At kanilang dadalhin ang pasa ng bayan na kasama mo upang huwag mong dalhin mag-isa. Sabi dito, yung Espiritong nasa iyo, binigay ko Moses, para marami kang makatulong, kukunin ko, sasabi ko sa iba, para makatulong. Meron po. Naalala ko yung patulungan yung pastoral lady, nasa barko sila. Dahil sila naka-life vest na kasi parang lulubog. Ginawa yung pastoral lady, bakit sa pinaka-halos labas na usok ng barko. Wala yung na yung barko. Kaya nag-iiyakan. Yung joke ni pastoran yung pag, hindi naman pag yung unos lang na on that situation, nalakas eh. Bahal na Jesus, yung bagyo, unos, storm, tumahimik ka, bumintil ka sa pangalan na ito. Nawala. Ito eh. Tumahimik tayo natin. Sabi nga, when the Holy Spirit comes upon you, I will give you power. Sa kapakan ng scorpion ahas, none of those things will hurt you. Kaya, naalala ko din na this is for the glory of God. Kasi muna, magpipilsowin tayo, dami ng tao, nag-aawak. Biglang, bubuhos tayo. Ginaya ko yung prayer ni Brother Emil. Sabi ko, paano na ito? Yan na yung ulan.
Mag-uuwi ka ito. Sabi ko, walang uwi. Sabi ko, walang uwi. Aalis yan. Eh, naalala ko si Brother Eric sa DRA, nung mula, nireview ko muna eh. Diba, dahil nadalo sa Orolyo, nireview ko muna ito. Nagpaalap at presi sila ngayon sa Diyos, saka napapapos. Dinaya ko rin sa Diyos. Ngunit sinabi na ikaw, ulan, mapasok pa ka sa dagat. Satan, gawin mo na sa likod ng ilang umayos ka rito, matapong ka sa dagat. Hindi fitness. Biglang nawala yung sa simunan, naglabasan dito rin. Sabi naman ay, hindi mo, tuloy yung pinsuwi. Tuloy yung pinsuwi. May mga ganong instance tumutulog po ang Diyos. Kaya, anyway, wala po ay impartation, paglipat, ng Espiritu. Napakahalaga po ng impartation. It is very important and very dangerous. Very important kung ang mag-impart sa iyo ay mayroong right spirit at mabuting spirit. Open your heart. Open your life. Pero kung mag-impart sa iyo ay mayroong wrong spirit at hindi tama ang kanyang spirit, pagkakataon ka. Si Pastor Berucha, inaglahit sa kanya, mali yung sinasabi. Hindi ako Pastor Berucha. Nakalahit sa iyo. Ano ginawa niya? Lalo na hindi tama ang buhay ng tao. Binali, ilan mo sa iyo naman. Wala mo kulipatan sa spirito mo. Yan na hirap yun. Kapatid ka sa spirito ko, lumilipat yan. Kaya, kita nyo, kukuha ko ng spirito na kay Moses, lilipat ko sa iyo. Kaya, yun ang mga ang presence ng Diyos nato sa sungay, talagyan na lumipat po ng binuhos kay David. Mula po ng oras na yun ay makapangyarihan sumakay David ang Espiritu ng Panginoon. So, ngayon, mag-iingat nga po tayo kasi dito makikita natin ang dalawang powerful impartation na nangyari. Impartation ni King Saul at impartation ni David. Ano po ang nailipat ni King Saul sa kanyang 3,000 elite soldiers? Ano po nailipat niya? Ang inilipat po niya ay wrong spirit. Because of jealousy and insecurity, kasi nakita niya kumikilos ang Diyos kay David, at itinakwil na siya ng Diyos sa loob niya, ito papalit sa akin. Kaya kailangan mawala itong tao ito. Ano ang ginawa ni King Saul? Minanipulate niya yung kanyang mga sundalo. Ang iba po doon ay kaibigan ni David. Minamahal siya. Ano sabi ni King Saul? Mabibigyan ba kayo ni David ng hayupan? Mabibigyan ba kayo ni David ng halumanan? Mabibigyan ba kayo ni David ng posisyon? Nandiyan na kayo ngayon? Sa loob ng mga sundalo, siyempre hindi. Ay, kanina pa kayo? Kaya si David ay papatayin ninyo. Kaya yun po ang nangyari, no, mga kapatid, na nagkaroon po ng wrong impartation si King Saul. Kaya ano po nangyayari? Alam niyo po yung anointing, delikado rin yan eh. God anointing Saul to be a king. Meron siyang kingly anointing. Pag hindi mo ginamit yung anointing na binigay ng Diyos sa iyo, papatay kayo. Kita mo, yun din na nagdala sa kanya para mapatay. Kasi king siya eh.
Kaya ka inunulit ng Diyos yan para protektahan ka eh. Pero gagamitin mo sa mali, ano nangyari? Di umalis sa kanyang anointing, inalam ng Diyos, papatay siya ng mga Philistine. Si Lucifer po ay anointed angel. Nabasa niyo ba yun? He is an anointed cherubim. Nabasa niyo? Wala po nakakabasa noon, si Lucifer ay anointed cherubim. Yun mo, angel ka na, anointed ka pa. Napakatindi po ng yung mismong anointing din na yun, nag-position na yun. Dahil hindi nagamit ni Lucifer in a right way. Ayun, yun na nagpahamak sa kanya. Kaya nga sabi sa Bible, kayo mga nagtuturo, mag-iingat kayo. Mas malaki pananagutan ninyo kaysa sa nakikinig. Pag nagturo kayo ng mali, kaya mga servants of God, dapat lagi nag-aaral, nag-research. Kasi baka makapag-impart ng mali. Nagiging binhi yan sa puso ng tao. Ano nangyari kay Lucifer? Ayun, di ba? Nagiging hindi mo nyo kay Lucifer. Kaya, mahirap po. Sa mga nasa posisyon, be careful. Kasi yung anointing na sa'yo, gagamitin ng Diyos para i-bless ka. Kaya na din naman bawasak kayo pag hindi mo ginamit sa tama. Hindi naman tayo nag-judge pa rin. Di ba? Minsan, ingat din tayo sa impartation ng ibang mga churches. Kasi ang culture natin iba eh. Huwag tayo basta-basta tatanggap ng ibang culture. Tulad sa Amerika, ibang kultur nila eh. Open sila eh. Diba sa kanila, meron mga naghagi, easy. Ganun sila eh. Ganun sila lumaki. At sa kanila, wala yun. Yung easy, hagi, diba? Kasi sabi, mag-hali ka kayo ng banal na hali. Okay, sa kultur nila yun, adapted nila yun. Tayo mga Pilipino, iba eh. Kasi hindi tayo adapted doon, masyado. Kaya pagka mayroong ganun mga dating, minsan iba nararamdaman ng tao. Hindi mo culture yan eh. Kaya hindi naman porke, nga, Christian yun, tanggap tayo ng tanggap. Kung prepare ka, walang problema. Wala namang mali sa isip mo eh. Paano sa iba, sa mga immature pa? Kasi may nangyari nung sa Batangas na in-apply yun, inalikan yung dalaga doon. Ba't inalikan ako niyan? Dapat doon may tuwing kami. Nagkaroon tuloy na nag-reklamo mo ba't siya nalikan binata. Kaya inam po tayo sa Lisa, nire-respeto rin natin yung mga kulto ng mga churches. Hindi yung basta sinabi, dapat ganun din kayo. Iba dyan, paano kumanamantala na? Depende. Saka yun nasa Bible, mga totoong Christian yun. So, paalala lang po ito. Kung okay naman sa lahat, malinis naman ang isip na, wala nang problema, kaya lang din natin kulto. Hindi natin kulto. Kasi mahirap basta-basta i-break yung kulto eh. May mamamasiyan, namin matatanda. So, ingat po tayo. Ang na-import po ni David sa kanyang sa kanyang mga sundalo ay nga po, pagkawa ng utang na loob, hatred kay David and murder. Buti na lang, meron isa sa camp ni King Saul na hindi nalipatan ng espiritu. Na kung tutusay, siya dapat ang unang tumanggap nun. Yung anak mismo ni King Saul, si Jonathan. Chapter 19 nga tayo, sabi, tinipon ni King Saul, yung tayo mga sundalo, kasama si Jonathan, sabi, papatayin natin si David.
Makita niyo. Iniimpatan na sila ni King Saul. Lahat doon tumanggap yun. Bakit? Kasi nga, may mga incentive sila. Ang nalilipatan ng wrong spirit, unang-una ay yung mga may vested interest. Pag meron kang vested interest, kanina pa tayo. Dito, vested tayo. Hindi, kailan pa mag-aaral yan. Patay na tayo. King Saul na tayo. Ang nalilipatan po ng mga wrong spirit, yung mga merong selfish and vested interest. Yung iba, inaalaw na nila yun, kahit alam nilang mali. Kasi nakikinabang sila eh. Kaya pahintulutan nila yun. Lalo nakikinabang ka sa tao. Parang yung hari, pag tumawa yung hari, nakikinabang ka sa hari. Pag tawa ng hari, di ba? Nakakapanood ako ngayon pelikula, lahat sila eh. Nakakaalam sila eh. Pag ito na nga rin, lahat naman sila. Sasalita na ngayon, biglang, napatawa na naman yung lahat na naman sila. Pag ito na nga rin, ito rin sila kagad. Kasi nakikinabang sila sa ang number one na dapat sumalangsang sa wrong spirit ay na-impart o dapat tumanggap, Jonathan. Kasi siya susunod na hari. Bulog-bulog niya sama si tatay. Pag may nabubuhay itong tao ito, delikado pa ito. Wala na kagad. Dapat ako maghahari, susunod na ako, hanggang doon sa kadulog-duluhan ng lahi namin. Pero bakit sumalangsang po si Jonathan? Ang taong hindi malilipatan ng wrong spirit ay yung mga taong mayroong right spirit. Pag nalipatan ka ng wrong spirit, it means to say, meron kang wrong spirit din. Kasi pag meron kang right spirit, yung right spirit na yun na nasa iyo, na Spirit of Christ, mag-react agad yun. Sabi nila, bakit po? Kita nyo? Bakit po? Ba't siya papatayin? Di ba bayanin siya? Niligtas ka nga eh. Ikaw na dapat parang kay Goliath, laki-laking tao mo eh. Sabi po sa Bible, sa buong Israel, si King Saul po ang pinakamataas na tao. Eh mga Hudyo, di ba lalaki din naman yan na nakakita na kayo ng Hudyo? Mga puti rin sila eh. Tapos si King Saul ang pinakamatangkad. Parang nasa 7 footer eh. 2 feet lang naman ang pagitan nila eh. At 3 feet. Si Goliath, 10 feet. Hindi lumaban. O di ba niligtas tayo mga kaibigan? Di ba niligtas tayo sa pagkaduhagi at alipin ng mga Pilisteo? Ba't papatayin si David? Kasi, bakit hindi siya nalipatan ng wrong spirit? Because he has a good spirit and righteous spirit. Pag nalipatan ka ng wrong spirit, wrong din ang spirit mo. Kasi kung tama ang spirit mo, magre-resist ka. Ano ginawa ni King Saul, di ba? Ginawa yung sipat. Ginawa rin. Ginawa sa rin niya. Si Jonathan, hanggat nabubuhay ang tao yan. Ang mga ibang kara natin, pati ikaw. Si Jonathan, wala po siyang spirit of nepotism o kamag-anak system. Bakit? Kasi may nag-impart sa kanya ng right spirit. Sino? Si David. Si David po, bata pa lang nakiking Saul na eh. Kumbaga, no, kasi si King Saul laging inaatake ng evil spirit eh, kasi wala na yung spirit ng Diyos. Sabi ng mga advisor niya, dapat kumanap kayo ng manunugtog na pagtutugtugan tayo para lumayas yung masamang spirito. Bata pa si David nun. Meron doon sa Bethlehem. Bata, teenager, si David, magaling tumugtog. Kaya kung may gift kayo, alam nyo na mag-promote sa inyo. Kaya i-prove nyo yung mga gift nyo. Kung wala kang gift,
Mag-give ka na. Ako ang give, mag-aaral ng gitara, na kahit ano. Hindi na naman si David, kaya ano, pag sinusumpong ng kabalisa si King Saul, na si David, tutugtog na. Mawala yun. Mawala yun. Sabi na naman na after one day. Kasi David kumakanta rin. Kaya sabi ni King Saul, dito na patarihin ng bata. At naging magkaibigan sila ni Jonathan. Matagal sila naging magkaibigan. Nakita ni Jonathan kung paano i-comfort ni David, yung tatay niya, kung paano i-respeto ni David, si King Saul, kung paano pagmalasakitan ni David, yung tatay niya. Kung paano mag-impart si David ng kindness sa kanyang tatay, pati sa kanyang nasa karya. Yun, nalipat yun. Yun ang nalipat kay Jonathan. Kaya nung dumating na yung time, siyempre taon na yung lumipas, ayun na nga, nag-i-impart ng Holy Spirit si King Saul sa mga, pati sa kanya, sumalaksang kagad siya. Bakit? Kasi there is a bright spirit and I am part ni David. Kaya napakahalaga po ng impartation. At napaka-delikado din. Hindi tayo basta tanggap ng spirit o anumang word. Merong nagkakilala, kababaihan, kabataan sa isang seminar. Siyempre, kwentuhan sila, isa bagong believer. Ay, saan ang simbahan nyo? Ano na, ano kung isa Rizal? Sa Rizal ba kayo? Kaya, sige. Kami doon din eh. Ganun ba? Kamusta naman yung simbahan ninyo? Okay naman. Okay naman yung simbahan namin. Kaya, malago kami kahit pa paano. Kaya, sabi ng isa, meron sa amin church doon, pagka yung membro, hindi tumatagal eh. Mga 5 months lang o 6 months, umaalis. Umaalis siya. Hindi niya alam, yung isa doon nag-church. Hindi niya alam yung isa doon nag-church. Sabi nung Kristiyano yun, kapatid, kaya sila umaalis kasi itinutuwid sila ng pastor. Pag mali sila, itinutuwid sila. Kaya hindi sila tumatagal sa church. Kasi halimbawa, meron kang nobyo unbeliever, sasabihin ng pastor doon, ipag-pray mo na makakilala sa Panginoon. Pero pag 2 years ko nang pinagpe-pray, ayaw talaga tanggapin ng Panginoon. Ayukunin mo na, hindi na will ni Lord God. Ayaw nila, mahal pa rin nila yung nobel. Kaya umaalis sila. Kaya sila umaalis. At yung pastor doon, pagka meron kang problema against sa isang tao, sinasabi niya yung Bible pa rin. Kapatid, sabi dito, pag may against ka sa isang tao, kakausapin mo, doon ka lang natin. Hindi ko kanino. Ayaw nila. Kaya umaalis sila. Ano sabi ng bagong believer? Wala pa kasing church eh. Anong pangalan ng pastor? Siya ang gusto kong mag-disciple sa akin. Anong pangalan ng church nyo? Mula ngayon, dyan ako dadalo. Salamat ng mga matatalino pa rin Kristiyano. Marunong mag-balance. Marunong mag-isip. Dyan, pagka
Yung pagka 5 months na umaalis, hindi na nag-isip. Yung pala kayo umaalis, ayaw mo correct. Ayaw mo review. Nasa Bible naman. Nung nalaman ng bagong Pilipino, naghanap ng church, siya gusto ko mag-disciple sa akin. Alamat, maraming matatalit ng Kristiyano. Balance! Lagi kong ito sinasabi. Against the very end. My life. Kaaway kayo. Nagsabi sa akin sa end ng ganito. Kapakinggan ko ba yan agad? Ganun pala. Papakinggan ko ba agad ito? Kung sino mauna, yung tama. Hindi. Hindi gano'n ang hukom. Hindi gano'n matalino yung tao. Hindi gano'n matalino ang Kristiyano. Ang Kristiyano marunong mag-balance. Sabi mo, teka muna. Teka muna. Ano yung gano'n? Dahil gagamit, Lord, sino ba nasasabi ko? Oo. Mahirap yung wrong impartation eh. Dami na papasama. Pero mo kaya pala hindi tumatagal. Ayaw mo nga correct. Ayaw i-apply mga biblical word. Sino ang masama? Yung pala hindi yung pastor. Sino? Sila. Sila pala. At dito, matatalino mga Kristiyano rito. Again, ingat sa wrong impartation. Sibihan naman yun, check ko lang lahat lagi sa Bible eh. Kaya sabi yung ba, ay gusto ko yung pastor, nagtukorek pala, tinatama pala. Kaya pala sila nag-Christianes, mga matitigas ang ulo, ayaw ba itukorek. At I want him to be my disciple. Sana ganun tayo ha, kasi delicate impartation eh. Ito yung sinabi doon, nag-i-impart ng wrong spirit si King Saul. Si Jonathan, sumalansang agad. Bakit? Because Jonathan has the right spirit para sumalansang. Ngayon, malaki kinabang ka sa tao, may utang na loob ka, bakit nag-impart ng wrong spirit? Pagtawa ka, tawa ka rin. Wag ito niya. Pagtawa niya ulit, tawa ka ulit. Pag may baba, pagkatawa mo. Stand in the Word of God! Bakit siya nagdadaya ng nilipatan? Walang foundation na malalim ng salita ng Diyos. Sabi ba nga pa, but sometimes we see the pastors. Nanggaling pa mga ganyan pastor, kaya lang grievances ng Diyos. Pag nilagay sa puso ng pastor, nag-i-grieve din sila. Kasi sa maraming nadadala at mga walang alam sa Bible nadadala, ganyan ang situation na nadadala mga anak ko, hindi marunong balanse, hindi marunong tingnan ng side A, hindi marunong tingnan ng side B, nadadaya. Kaya sabihin ko no! Yun, kaya siya no, si Bel Pastor. Pero mahal ng Pastor. Anyway, tuloy natin. Kasi ang dati ng manluloko, mga fake news. Mga fake news. Isang kapatiran na Kristiyano, nakasabay pa ito. Binitan siya ng Pastor. Lupa. Wala naman pala. Pastora, sinundo ng mga pulis, inaresto. Illegal recruiter. Kaya bibigyan tayo ng Diyos ng wisdom na tayo ay magiging mga panaginip. Lalo na ngayong uling araw, mga kapatid, pinakailangan maging wise book. So, kaya si Jonathan po ay hindi pumayag. Sabi niya, kaya bilang ganti ni Jonathan, binibigay niya ng information si David. Sabi niya, huwag ka maganda ng David. Lahat ng tatay ko sinasabi sa akin. Kaya
Pagka nakapapatay ka na niya sa ganung araw, sasabihin ko kayo. Kaya si Levi na kapag tao. Yan ang mga tao ng Diyos eh. Where are the Jonathans of God? Nasaan ang mga Jonathan ng Diyos na marunong mag-balance, na hindi uto-uto? Kaya sa mga ano ba? Hindi katanga-tanga. Kasi mali ka tayo dito, mali I respect you, Dad. Pero mali yung sinasabi mo eh. Hero natin din, papatayin mo. Why? For best and interest, hindi ka na ng Diyos eh. Eto na yung kasunod mo, ayaw mo, mali yan, Daddy. Hindi ako kakapit sa'yo. Pero mahal kita. Pero huwag mong asahan, susuporta kita. Kasi mali. Sino dito may espiritu ng Jonathan? Na matalino. Wait. Sino dito may espiritu ng David? Biro mo papatay mo yung God's after own heart na napakabuting tao, tapos papatay mo, payag ka mapatay. Kung may kapatiran dito, sininiraan, alam kong hindi tama. Ipagkalaban ko, ako'y mababalag, hindi masama ka. Kahit maalis ako sa church, basta ipaglaban ko yung patwiran. Mali yung pasto, kilala ka ng pulong tao sige na sa akin. Ito na lang po, kaya tayo lang sa katotohanan. Yun, mga Jonathan. Ganun po mga pastor, kahit alam mo mali. Hindi, baka maalis ako bilang full-time worker. So, bilang ganti, kaya, nililigtas na si David. Kaya, si David nakasurvive. Kaya meron akong preaching, di ba, Jonathan, the man after God's own heart too. Si Jonathan po, after God's own heart din. Pero mo yung rescue niya, matindi, giant in the spirit, mailigtas mo. Kaya, kahit wala na siya sa, kumbaga sa pelikula, kahit wala na siya sa camera, ano lang siya sa likod, pahalaga sa Diyos yun. Yung gano'n nga. Kasi sabi sa Bible, ang Diyos ay nakakakita ng lin at sumasagot sa lin. Diba? Kung kayo mananalangin, pumasok kayo sa lihim. Kung kayo manalangin, kasi ang Diyos nakakadinig sa lihim, nakakakita ng lihim. Kaya si Jonathan po ay after God's own heart, sana dumami mga Jonathan dito sa akin. Ito reason nung bakit ang tao na nilipat ng spirito. Kasi na best in interest, ipang sariling kapag kinabanganan. Kaya tanggap na lang, okay na lang yun. Yes, okay lang sila doon sa mga katulong sa kanila. Yeah. Hindi sila babase sa kamuhiran o tama at katotohanan. At wala silang righteous foundation. Wala silang righteous foundation. Wala po silang discernment. Yung po discernment, protection din po yan. Pagka ikaw may discernment, hindi po ay protection. Kasi nakakita mo yung galaw ng tao, ng tao. Alam mo yung gawin, next move niya. Kaya nakapag-ingat ka na. Napakahalaga po ng discernment. And I want to be deceived. Okay lang, at least makinabang ako. Kaya willing silang i-answer yung pangtong spirit. So, po tayo gano'n. Kung may po tayo sa katotohanan ng Panginoon, pag mali, wala natin tatanggapin. Kahit nakakuha pa tayo ng pao, huwag natin tatanggapin. Kasi mali yan. Kaya naman ang sinabi. Hindi ko na yung sinasabi. Sabi niyo. Ngayon naman, ano naman ang ganti?
Ba't dinalipatan si Jonathan ng wrong spirit? Because he has a right spirit. Nalilipatan lang ng wrong spirit ay mga merong wrong spirit din. Pangalawa, Jonathan respect covenant. Si David po ay friend niya. Pag yung tao friend mo, covenant yun na. Di ba nagtibay sila ni David nag-covenant sila? Sabi ni Jonathan, David, magiging hari ka. Magiging hari ka. Kaya sabi niya, magtipan ka sa atin na tayo magkaibigan na hindi mo sasaktan ang aking pamilya pag nag-ahari ka na. Oh. Kasi David naman. Kasi alam mo, Jonathan, pag-ahari si David eh. Alam niya eh. Kasi sa movement ng Espiritu Santo, sa mga act ni David, yung gigantic victory against sa Goliath, mag-ahari ito eh. Kaya sabi niya, pagka nag-ahari ka na, o masasaktan sa sama sa amin. Kasi ginagawa ng tatay ko talagang napakasama. Huwag mo naman kami gantihan. Kaya ano ginawa ni David? O sige, o ba? Eh, di naman gagawin ni David yun. Marunong siyang mag-respect ng covenant. Kasi kaibigan niya si David. Marunong siyang kumilala ng tao. May discernment din siya sa espiritu. Kaya meron siyang agape love. Si Jonathan po may agape love. Sabi doon ang pinahan niya si David tulad sa kanyang sariling kaluluwa. Ano ba yung agape love? 1 Corinthians 13, ang agape love, hindi hinahanap yung sa kanyang sariling kapakanan, kundi kabubuti ng iba. O di ba, hindi hinahanap sariling kapakanan maging hari kasi hindi naman siya own, kundi yung kapakanan ng iba. Kaya hindi siya nilipatan na wrong spirit, living soul. At mapagtanaw siya ng utang na loob. Tinanaw niya ang utang na loob na ginawa ni David para sa kanyang ama, sa kanila, sa captivity, tinanaw niya ng utang na loob. And he knew who is the true servant of God and not. And he knew the chosen one and the rejected. So, yan ang pagtatapos. Be wise in accepting anything. Make sure it is right thing, right spirit. Kaya yun lang ang ating tatanggapin. At magkaroon be a disciple, mga disciple, and be filled with the word of God. Lagi ko nang pinuturo para mga Sunday sermon mo, kahit wala kang ginong sermon, be saturated with the word of God. Be saturated, mapuno tayo ng word of God. Pagka puno ka ng word of God, kita mo na dalaw ng tao. Kasi hindi mo binibig lagi. So, ito lang po aking gusto na i-share. Kaya ano po nangyari na dahil sa covenant na yun, iligtas ni David, yung nag-ahari na siya, yung sabi niya, meron po bang buhay sa lahi ni David, ni King Saul. Kita niyo ang espiritu ni David, pinapatay. Pero nag-ahari niya, meron pa bang buhay sa lahi ni King Saul. Meron pa po yung anak ni Jonathan, si Mephibosheth. Dalhin niyan sa bahay, sa kaharian. Doon na siya kakain habang ako nabubuhay. Kaya ngayon pagka-almusal, yung mga anak ni David, dami nun. Tapos sumusunod yung isang tapos uupo na doon sa presidential table. For life. At sabi ni Jonathan, ni David, lahat ng ari-arian ng tatay mo, ang lolo mo, ibabalik ko sa iyo. Ibabalik ko sa kanya.
ang titindi naman itong mga karakter nito eh. Kaya nung si David nagkasala, minsan, hindi siya masyadong tinawag kasi tinatalagay ng Diyos yung unang mga gawa niya. Nag-suffer siya ng consequences, pero hindi siya pinatay. Kasi yung kasalanan niya leads to murder, ano yun eh, capital punishment yun. Kaya, ano sabi dito, nung sabi ng Diyos, Samuel, kami Samuel, ay, ito natin hindi ng Diyos. Kasi umang dumating si Eliab, di ba? Sundalo yun. Tatlong kapatid ni David, sundalo. Ay, ito, pwede lang. Sabi na Diyos, hindi yan. Kayo mga tao, pwede kayo sa mura. Saan nyo? Akong Diyos ay tumitingin sa puso. God is a heart God. Ang Diyos hindi tumitingin sa panlabas mo, sa balat mo, sa pisngi, sa loob ng buto, hindi. Tumitingin siya sa puso. Sabi kayo mga tao, tumitingin kayo sa anyo, sa labas, sa muscle, sa ganda ng pisngi. Sabi ng Diyos, puro temporal yan eh. Ako'y tumitingin sa eternal thing. Sa eternal component of man, which is the spirit, which is the heart. Doon ako natingin. Naalala ko na sa mga ano ng tao. So, yun lang po ang ingatay sa impartation. Kaya, nailipan ng Diyos, yung Espiritu niya through pag-buhos ng langit. Si Moses, nilipan ng Diyos, Espiritu niya nasa kanya. Kaya, mag-iingat tayo. At dito, sa pulpito, bago ko laging, alam niyo naman ko, lagi ko nagsasabi, paglilinis mo ng banal dito. Tumamang tubig. Kasi baka may madumi po na isip. Baka may mali akong may isip. Bago ko mag-preach dito, I make sure malinis ang po ito. And just to glorify. Ang paglilinis ng banal dugo, sumaming puso't isip. Amen. Saka ako mag-preach. I make sure. Ayun na po yung kasi nalipat ka ng Espiritu. Paano kung mali na nalipat mo? Kawawa naman tao. Pati ikaw, kawawa rin. Just nitabutin mo. Ganun po nga mga kapatid, balik tayo sa good impartation. Okay. And nakaraan, kamali tayo ng impartation. Hindi tayo tawa. Walang problema sa gusto. Hindi tayo tawa. Wala, kamali ng impartation. Ikaw naman ang rescue with God. Rescue me. Ito na po ulitin. Susunod, sisikapin ko makapag-impact and right. Lahat naman tayo yung pagkukulang niyo. Biyaya lang po ng Diyos, kaya tayo dito. Kaya ako nasa likuran ng pulpito, biyaya tayo ng Diyos. Biyaya na po lahat ng yan, dalawa natin ang pagkakalap. Kaya, mag-ingat tayo sa mga tinatanggap natin spirit or word. At mag-ingat din naman tayo, baka yung mga taong dapat natin tanggapin, hindi natin tinatanggap. Bakit si Jonathan nakadepensa ng tama? Because tinanggap niya yung impartation ni David. Bakit si David nakapag-impart, tinanggap niya yung impartation na David? Tatanggapin naman natin ito. Kasi tayo manalangin. Salamat po, Lord. Tulungan po kami. Amen. Hallelujah. Help us to impart God's news. Your Spirit. Your Holy Spirit. And continue playing to cleanse us with your holy blood. And bless us, Lord, and give kami ng blessing. Anak mo po kami.